May mga panawagan ng bumaba sa pwesto ang presidente ng South Korea matapos siyang magdeklara ng martial law na tumagal lang ng 6 na oras. May report si Joseph Moro. Madaling araw nabulabog ng protesta ang labas ng parliament sa Seoul, South Korea. Nagkasigawan, nagkatulakan. Pinasok naman ng mga sundalong sakay ng helicopter ang Parliament Building. Ang ilan sa kanila nagbasag pa ng bintana. Ganyan ang sitwasyon matapos magdeklara ng emergency martial law kagabi si South Korean President Yoon Suk-yeol. 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 Inakusahan ni Yoon ng oposisyon na sinalungat daw ang parliamentary process para ilugmok ang bansa. Pero ang martial law tumagal lamang ng 6 na oras matapos magbotohan ng mga miyembro ng National Assembly para bawiin ito. Dahil sa deklarasyon ng martial law na nawagan ng oposisyon na mag-resign kaagad si Yoon. May 6 na partido rin ng oposisyon ang naghain ng panukala para sa kanyang impeachment. Nauna na rin sinabi ng Opposition Democratic Party na maghahain sila ng treason charges laban kay Yoon. Gayon din laban sa kanyang defense at interior ministers na plano ring ipa-impeach. Ayon sa ating embahada sa South Korea, balik na sa normal ang sitwasyon doon matapos ang ilang oras ng martial law. Hindi rin pinagbabawalan ng Department of Foreign Affairs ang pagpunta sa South Korea. Business as usual po dito sa Korea. Sa Seoul, bukas naman po ang mga airport po, mga himpapawid, ang train system, ang public transport po, ganun pa rin po, no? Regular operations naman po. Pero payo ng ating embahada sa mga Pinoy, mag-ingat pa rin at umiwas sa malalaking public gatherings. Ngayong gabi, maraming rallyista nag-candlelight vigil sa Seoul. Ayon sa DFA, wala pang alert level na itinaas para sa South Korea. Sakaling lumala ang tensyon, di naman daw nag-aalala ang ating gobyerno sa pagpapauwi sa tinatayang lampas 60,000 na Pilipinong nagtatrabaho roon. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.